Dahil hindi unanimous o hindi nagkakaisa ang naging desisyon ng mga maestrado sa interpretasyon sa dokumento at mga ebidensya tungkol sa kaso ng Visconde Massacre, naging interesanteng dokumentong babasahin ang dissenting opinion ng apat na maestrado na nagsabing naniniwala silang guilty si Hubert Webb at mga kasama. Isa sa apat na maestrado na nagsabing naniniwala silang guilty si Webb at iba pa sa Visconde Massacre ay si Associate Justice Martin Villarama Jr. May ulat tungkol dyan si Onin Miranda. Hindi pwedeng paboraan ng alibay ng isang suspect kontra sa mga positibong ebidensya at testimonya. Ito ang buod ng opinyon ni Supreme Court Associate Justice Martin Villarama Jr., isa sa apat na maestrado na nanindigang guilty si Hubert Webb at mga kasama. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi ni Villarama batay sa mga nauna ng desisyon ng kataas-taasang hukuman, alibi cannot prevail over the positive identification of a credible witness at against positive evidence, alibi becomes most unsatisfactory. Ang dissenting opinion ni Villarama ay 88 pahina kung ikukumpara naman sa 38 pahinang opinyon tungkol sa majority decision na nagpapawalang sala kay Webb at mga kasama na isinunod naman ni Associate Justice Roberto Abad. Sinabi ni Villarama na may inconsistency man sa affidavit at court testimony ni Jessica Alfaro na star witness sa Visconde Massacre. Nalampasan naman niya ito nang siya'y isalang sa witness stand sa ilalim ng pagtatanong ng 8 defense lawyers ng grupo ng mga akusado. Binigyan diin ni Villarama na tama ang desisyon ng Court of Appeals na pagtibayin ang guilty verdict noon kay Webb at mga kasama. Para sa iBalita Online, ako si Onin Miranda. Ang Department of Justice po ay nagsabing they are inclined to reopen the investigation on the Visconde Massacre. Pero may mga nagsasabing hindi naman talaga ito pwedeng gawin because of the principle of double jeopardy. Ito'y sinabi rin naman ng Justice Secretary Laila de Lima, pero sabi niya pwede itong gawin para sa kapakanan ng lahat, for peace of mind. Ano ang opinion dito ng Volunteers Against Crime and Corruption? Makakasama po natin on the line ang Pangulo po at Chairperson nito si Dante Jimenez. Good evening sa iyo, Dante. Hi, good evening, Arlene. Arlene, ewan ko kung na-monitor yung interview namin kanina with Hubert Webb before we put you on the line. Pero sabi niya, one day at a time, nag-move forward siya rito. And again, he's saying na kung talagang guilty siya at may lalabas sa bagong ebidensya, he's even willing to go through the process again. Anong dating sa'yo ng mga statement na ito, Dante? Well, siguro maganda rin yung ganyan, pero technically and legally, hanggang salita na lang yung ganon. And I think they're all properly briefed by their lawyers na hindi na pwede double jeopardy yan eh. Ang ating pong sigurong magagawa dito ay hanapin ang mga hindi pa nakikita na mga kasangkot daw dito. At hindi lang yon ay mukhang nakikita po namin dito wala na. I think Lauro Visconde has to contend with what these 7 justices have done to the case of his family na talagang winasak nila at hindi nila po ginawa ang kanilang dapat trabaho. They became, trier of the facts. Alam yan ng mga abogado, alam nila bakit sila naging parang defenders of these convicts. Kanina pinapaliwanag ni Attorney Maidas Marquez na kung babasahin daw yung desisyon ng Korte Suprema, yung nagponente ng desisyon acquitting Webb et al. Hindi naman daw sinasabi that the crime was not committed by these men. Ang sinasabi, hindi sapat yung appreciation, hindi tama yung naging pagsalansan o pag-appreciate ng judge from the court dun sa mga inilatag na ebidensya. Precisely, yun yung sinasabi ko. Wala naman talagang sinasabi sila na hindi guilty to. Sila po ay nadala lang sila dun sa iota of guilty beyond reasonable doubt. Hindi wala, kumbaga sa nadala sila ng mga ng mga propaganda ng public relations, lalo na ng isang network na obvious masyado pong kumikiling sa mga convicts dito. Kaya bakit naman hindi nila ginawa yung trabaho nila? Ang trier of facts is the RTC, Regional Trial Court. At saka ang magre-review niyan ng Court of Appeals. And these accused or these convicts lost practically in these two courts.
Sila dapat ay tiningnan lang nila ang whether the process, the procedure ay has been followed at sana in-affirm lang nila yung findings ng Court of Appeals. Remember, they were rejected. They were rejected when they appealed again. Itong kanilang request for acquittal nitong mga convicts dito. Alam mo, Dante, dalawang ahensya ang na-highlight dito dahil sa naging desisyong ito ng Korte Suprema, the Department of Justice, and under the Department of Justice, the National Bureau of Investigation. I'm sure alam mo ang mga opinyon ng dalawang former NBI Director, Mison and Epimaco Velasco. Mison, on the other hand, is saying na naniniwala siya guilty sina Webb. Si Epimaco Velasco saying hindi siya naniniwala sa guilt. Isang institusyon, magkakaibang opinyon. Isn't that parang nakakapanghinayang about our institutions? What does that say about our institutions? Well, unang-una, mas siguro paniniwalaan natin kung sino po yung nagtapos ng investigasyon. Sino ba? Si Mison o si Velasco? Si Velasco. Ang nagtapos ng investigasyon? I think, kasi Deputy, I don't know if I recall this right, you're putting me on the spot, Tante. But before si Lim yun, and then ang deputy niya was Mison, and then Mison became NBI chief, and then Velasco. Tama ako doon. Si Velasco was the last. Okay. Well, tingnan natin yon at let's put it this way. Whether tama yung sinasabi ng isa as compared to sa isa, ang importante po dito, yung witness, si Jessica Alfaro. Now, sinasabi ng Korte Suprema, si Jessica Alfaro daw ay isang asset ng NBI at hindi daw witness. Come on. Hindi ba pwede ang isang asset ng NBI pwede mag-witness? Kasi ang pagkaalam ko dyan, Arlene, ganito yan. Tiningnan muna ni, assumption ko, no, ni Jessica Alfaro. So, i-recall ko yung mga sinabi ni Jessica Alfaro. Tinansya niya muna, kumbaga. Yes, tinansya niya muna ang NBI whether pwede pagkatiwalaan ng isang ahensya. So pumasok siya doon. At inano nga niya, at ito'y binasa nga, at sinama to sa ginawa at kinonsider nitong mga justices dito. Sinasabi nila na si Jessica daw ay based doon sa kay director sa Kaging ay nagsabi sa kanya na hindi siya na nga ang pwede mag-witness kasi wala ngang nakitang ibang witness. But you know, ang dating sa amin noon, na sinasabi ni Jessica Alfaro, may iba pang witness. may iba pa, pero siya yun. Siya ang tinutukoy niya. Kumbaga, tinatansya niya ang NBI at the time. Yes, yes. So, ang hindi ko maintindihan nga, bakit ang justices dito yung bumoto rito for the acquittal ay sila ang nag-appreciate, sila bigay ng konklusyon when in fact they were not there during the trial. They have their own respective jurisdictions. May mga iba dyan, judges sila na ibang mga RTC, ang iba galing pa sa labas. Wala sila doon sa korte. When I talk with Justice of the Court of Appeals and former Judge Tolentino, nalungkot talaga siya. Last 2 points, Dante. Moral obligation to at least correct this. Actually, mahirap nang sabihin yung word na correct dahil iba-iba ng interpretasyon nga ng hustisya, tama o mali. Pero moral obligation, sinong meron nito na dapat magsalita because of this case? Well, nakikita ko dito, I think, kung magtatanungan tayo, I think yung judge na nag-try nito, yung mga justices sa Court of Appeals, sila ang pwedeng magsalita nito dahil nasa kanila po yung mga ebidensya, nasa kanila po yung appreciation ng mga witnesses, ng mga testigos. So, I think dito natin po ibigay ang pagkakataon. But you know, ulitin ko ulit, at that time, and I think you know that, nandoon ka rin nun. So, wala itong mga justices na yan. Hindi nila nakikita yung demeanor of evidences nor the witnesses. Ibig sabihin, hindi nila nakita mga kilos, mga body languages, yung mga pinisenta, yung mga nilagay na sa nexus, sa evidences. Pero ngayon, sila nagiging defenders of these convicts.
Bakit gano'n? Kaya hindi namin maintindihan yung gano'n. First, I think this is one of the very few cases na nakialam sila sa quality of evidences and even witnesses. Are you in touch with Jessica Alfaro at would you encourage her to come out and speak up? If ever I will have a opportunity to talk to her, alam mo, bigyan natin siya ng opportunity to talk. Pero again, nakakawala na po ang mga convicts dito na pinaniniwalaan po namin even si Lauro Visconde dahil alam niya talaga na sila po ang gumawa po na itong karumal-dumal na krimen sa pamilya ni Lauro. Dante Jimenez, maraming salamat sa iyong panahon. Same here. Chairman po ng Volunteers Against Crime and Corruption, ang original pong grupo na pinamunuan niya yung Crusade Against Violence. Meron pong binanggit si Justice Secretary Laila de Lima na sa tingin ko in line din doon sa sinasabi ni Dante Jimenez. Meron pang 2 personalidad dito na kasama sa naakusahan at nasentensyahan pero they were never placed under litigation on trial at hindi rin sila nahuli. Ito yung at large po si Joey Fillard at si Dong Ventura. Ang sabi po ni Justice de Lima, she is interested to find out kung ano ang gustong sabihin ng 2 ito. Maybe daw, just maybe, Joey Fillard and Dong Ventura, silang nakakalam ng tunay na kwento rito. Ang naging desisyon ng Korte Suprema na nagbigay daan sa kalayaan ni Hubert Webb at 5 iba pang nasentensyahan sa Visconde Massacre ay hindi masasabing ganap na nagbigay ng tuldok sa isa sa pinaka-controversial na krimen na naganap sa nakalipas na 2 dekada. It's a different story if the decision of the magistrates was unanimous. Ngunit unanimous man o hindi, may isa pang malinaw na puntos dito na tsak na namin po magiging laman ng talakayan at mga argumento sa mga susunod na araw. Ito nga po yung uri ng investigasyon o police work to begin with na naging batayan ng paglilitis sa kasong ito. Evidence is everything in most criminal litigations. Sa kasong ito, ang kaisa-isang ebidensya na pwedeng lapatan ng mas sopistikado o mas mataas na uri na po ng forensic investigation na meron na po tayo ngayon ay wala na. Sa ngayon, panibagong buhay para kay Hubert Webb at mga kasamang nakulong. At sa ngayon naman, panibagong pagganap rin ng katarungan para sa isang ama at asawang nawala ng kanyang buong pamilya noong gabi ng ika-30 ng Hunyo, taong 1971 si Ginoong Lauro Visconde. Ito po ang iBalita Online. Ako po si Arlene de la Cruz. Marami pong salamat sa inyong panahon.